So mga kaparomdi, ngayon po ay magtitiba po tayo ng mga tordan, ano? Sa saging. Kasi pagtitiba po, halimbawa. So yan, mga kaparomdi, no, habang yan po ay mga tanim po natin ay ating tinututokang mabuti, yung mga sili, mga talong. Maganda rin ay meron din po tayong tanim na saging dahil yan po ay tatanggal-tanggalan lang po natin ng mga tuyong dahon, linisin lang po natin ang paligid. At yan po, no, meron na po tayong matitiba pagdating po ng ilang panahon at meron na tayong pangkain. Siyempre meron pa rin po tayong pangbenta. So yan, ito po ay saging na tordan. So mamaya magtitiba rin po tayo ng saging na saba. So yun, ganun po, ano, pagka mababa lang, ganyan lang po ang paraan ng pagtitiba po ng saging. At marami-rami na po ito, mga 5 buwig po ito. Yan, natin pong haharbisin po ngayon. So yan po, ano. Pagka ganito, sinasagad dapat po yung ano yan. Balikan na lang po natin mamaya para hindi masikip po dun sa ibang mga puno. Saka ito pong napansin po ninyo, masyadong marami. Pag talagang pinaparm po ang saging, kadalasan 1 hanggang 2 lang po. Dapat pinakamarami na po yung 3 para mas mataba, hindi nag-aagawan po sa nutrisyon na galing sa lupa yung ating pong mga puno po ng saging. Kapag makakapunta po kayo sa pampo ng saging, hindi po kagaya niya sa amin na siksika na po sila. Pagka ganyan po, baga hindi ganun nagiging kalalaki yung mga bunga. Isa din sa sekreto para mas maging malaki po yung mga bunga ng saging, pag tagpos na po yung pusa-puso siya, ibig sabihin po ay ano na po, no, yung puso po niya ay hindi na po nagano po ng bunga. Sabihin tagpos na po, ay dapat tanggalin na po agad ang puso para yung sustansya po ay ma-focus po dun sa bunga. Minsan kasi pag hindi po natingnan, nahihinog na yung saging, yung puso nakakabit pa rin. So kadalasan payat po ang saging pagka ganun dahil napupunta pa dun sa puso yung nutrition. Ayan, hanggang dyan po muli. Maraming salamat po. Pag may tinanim, may aanihin at may makakain.